kita gumawa ng bass burn cheesecake na for sure magugustuhan ng family and friends mo at darating na ang February, araw ng mga puso, perfect to ibigay sa mga family, friends, and even sa mga loved ones. At sure ako mga kapatid, kahit hindi ka marunong mag-bake, kapag sinundan mo tong recipe na to, makakagawa ka ng masarap na bass burn cheesecake. So, kailangan natin dito is room temp na cream cheese, dalawa nga pala yung ginamit ko, and then using electric mixer or hand mixer, inalo ko lang yan para maging smooth, and then naglagay ako ng 1 cup na white sugar. So, after ko ilagay yung white sugar, naglagay naman ako dito ng mga 1/4 teaspoon ng salt, kahit hindi melay yung salt, kahit anong salt, pwede. After kong ilagay yung salt, minix ko lang ulit yan para mag-budding all together yung mga nilagay natin. Ngayon naman, maglalagay tayo ng 4 na betlog ni Mika. At ang tip ko sa inyo mga kapatid, every time na magluluto kayo or magbe-bake kayo, huwag nyo idediretso i-crack yung betlog nyo kung saan kayo may mixture para naman hindi masayang if ever na bugok ng itlog nyo. Okay, lagi kayo magsiseparate ng bowl kung saan nyo i-crack yung mga betlog marin nyo. After natin i-crack yung mga betlog marin natin at na-sure na natin na wala talagang bugok, pwede na nating haluin yan para ilagay sa ating mixture. At mga kapatid, tinuturuan ko kayo gumawa ng bass burn cheesecake kasi nga darating na ang araw ng mga puso next month. Wala talaga ako maisip na ibibigay sa mga friends ko, even sa mga prof ko. Kaya naman ito, magbe-bake tayo kasi for sure maaalala nila yan kapag tayo yung nag-bake para sa kanila. Anyway mga kapatid, naglagay lang pala ako dito ng 3 teaspoon ng vanilla extract at syempre ng heavy cream, or kung wala kayong heavy cream, pwedeng maglagay ng all-purpose cream, 1 cup yung nilagay ko. Dahil wala rin ako mga heavy cream mga kapatid, kaya naman all-purpose cream na lang din yung ginamit ko, pero mas masarap kung talagang heavy cream yung gagamitin nyo, at naglagay ako dito ng 3 teaspoon ng all-purpose flour or ng APF. So ayun na yung pinaka-last na ilalagay natin dito sa ating mixture, yung APF or all-purpose flour, at pwede na tayong mag-assemble or ilagay ito sa lalagyanan kung saan tayo magbe-bake. Galing nga pala to sa Massflex, yung lalagyanan natin ng bass burn cheesecake, at nilagyan ko lang yan ng parchment paper para hindi dumikit. After nating ma-assemble kung saan tayo mag-bake, make sure naman na may strainer bago natin ibuhos sa lalagyanan yung mixture para naman masigurado nating walang lumps at smooth ang ating bass burn cheesecake Marie. Nagdadalawang isip pa nga ako gumawa nitong bass burn cheesecake kasi sabi ko pwede naman ako umorder. Actually, cravings ko talaga to for today's video. Nagki-crave ako ng bass burn cheesecake sa SB, pero naisip ko sobrang Latina ko, ba't hindi ako gumawa ng sarili kong bass burn cheesecake? Kidding aside mga kapatid, dahil nga sweet to talaga ako, kaya kung ano-ano talaga yung experiment ko dito kasi masasayang yung oven namin kapag hindi kami nag-bake, at yung mama ko hindi naman siya madalas mag-bake. At ayun na mga kapatid, i-bake na natin to ng mga 35 minutes ng 210 Celsius. At after 35 to 40 minutes, ito na ang ating bass burn cheesecake. Tingnan nyo naman yan, nag-wiggle-wiggle. Ganyan talaga yan. Mukha lang talaga siyang sunog, pero talagang masarap yan. At mga kapatid, sumakses tayo sa texture ng ating bass burn cheesecake na medyo runny yung gitna. At syempre, naglagay tayo ng chocolate syrup para talagang ma-achieve natin yung cravings natin ng bass burn cheesecake sa may SB na napakamahal. Hala, there you have it mga kapatid. Ganyan lang gumawa ng masarap na bass burn cheesecake. Kaya ano pang hinihintay nyo? I-try nyo na! Tuturuan kita gumawa ng bass burn cheesecake na for sure magugustuhan ng family and friends mo at darating na ang February, araw ng mga puso, perfect to ibigay sa mga family, friends, and even sa mga loved ones.